Dear Tita L, magandang gabi po at sa lahat ng shoutouters ninyo. Kilalanin nyo na lang po ako sa alias na Jamir, Tita L. I am 36 years old at may-ari po ako ngayon ng isang maliit na vape shop dito sa aming probinsya. Nasa 6 na taon na rin nang simulan kong itayo itong shop mula nang tuluyan akong umalis sa Maynila para dito na magstay sa amin sa probinsya. Para iwas pa sa bisyo, sa barkada at sa gulo. Paminsan-minsan lumuluwas pa rin po ako pag may mga kausap na supplier o kaya naman kliyente. Nung huling lumuwas ako bago magpasko, muli kaming nagkita ng ex-girlfriend ko. Di kami formal na naghiwalay. Basta na lang po akong umalis noon ng Maynila at hindi ko na nakuhang magpaalam sa kanya. Ni-raid ang bahay ng isa sa mga kaibigan namin at naiwan ko doon ang cellphone ko. Sa takot na baka madamay ako, di na ako kahit kailan nakipag-ugnayan sa kanila. Takot na takot ako kasi marami na akong na-witness sa lugar na yon na napahamak dahil nasangkot sa mga kaso. Nang pumunta ako sa girlfriend ko, itinaboy po ako ng mga magulang niya at lumayo na ako sa anak nila. Wala po akong ibang naisip noon kundi umuwi na lang sa probinsya namin. Mabuti naman po ang Diyos kasi tinanggap ako ng pamilya ko at naniwala silang malinis ang record ko. Dito na po ako nagbagong buhay. Yung naipon ko sa pagtatrabaho, ipinamuhunan ko po sa pagninegosyo. Una, pa-online lang dito sa amin, hanggang magkaroon na ako ng sariling shop. Hindi kami nagkausap ng girlfriend ko. Teka, ex na po yata pala. Pero natuwa ako dahil siya pa ang lumapit sa akin at nangumusta. Parang may naghahabulang kabayo sa dibdib ko ng mga oras na yon, Tita L. Parang totoong-totoo yung mga nasa pelikula na tumigil ang mundo pagkaharap mo yung taong mahal mo. Mahal ko pa rin po siya, Tita L. Kahit kailan, hindi naman nawala. Minalas lang talaga ako dahil kinailangan kong piliin ang mabuhay ng ligtas, kaya ako siya naiwan. Di ko alam, Tita L, kung may pamilya na siya ngayon. Pero bago siya umalis, binigay niya sa akin ang contact number niya. Anytime daw na maisipan ko, i-message ko lang siya. Tingin niyo po, Tita L, may pag-asa pa ba ako sa kanya? Paano kung masaktan lang po ako? Baka this time, mahirapan na akong lumimot at mag-move on. Natatakot po akong mapabayaan ko ang negosyo pag nangyari yon. Sa akin pa naman umaasa ang mga magulang ko ngayon. Sana po, matulungan niyo ako. Muli maraming salamat at mabuhay po kayo. Jamir. Jamir. Alam mo, ang ganda ng episode natin ngayon, ha? Connect na connect. Lakatan mo rin ang loob mo, Jamir. Oo, kailangan mo rin lakatan ang loob mo, Jamir. Alam mo kung bakit? Kailangan mo rin talagang lakasan ang loob mo. Kasi, diba, binigay niya yung number sa'yo. Anytime, pwede mo raw siyang tawagan. Pero natatakot ka kasi baka mamaya, meron ng iba. Baka may asawa na. Eh, paano ka naman? Jamir, ang selfish mo. Diretsahan tayo, ah. Pinaiinit mo ulo ko, eh. Ang selfish mo sa aspetong yon, alam mo kung bakit? Siya nga bigla mong iniwan na wala ka bigla, pagkatapos ganyan yung iniisip mo ngayon na paano kung hindi mo makayanan. Ba't nung iniwan mo ba siya noon? Sa tingin mo, okay lang, sige iniwan niya ako eh. Key, thanks, bye. Ganun lang ba yun kadali rin sa tingin mo para dun sa ex mo? Yata. Kasi parang hindi mo pa nga alam kung break na kayo o hindi. Sa tingin mo, ganun lang ba kadali yun? Esep, Jamir.
'Di ba? I guess, when she left her cell phone number, when she gave it to you, parte siguro yon ng probably moving on with the relationship if you still love each other, or moving forward without her sa buhay. Bakit? Yun na kasi magsisilbing closure para sa'yo. Kung meron na siyang iba at pinagpalit ka na niya, masisisi mo ba siya? Bigla mo iniwan? May messenger naman, bakla ka. Diba? May messenger naman. Wala kang Facebook? Utot mo. Hindi ba? Ano yun, Jamir? Ako yung pagkikil Ako labas sa akin lahi na, Jamir Sa isang banda, aminin mo man o hindi, meron ka ring naging pagkukulang sa relationship mo. So I guess, nung binigay niya yung cellphone number niya sa'yo, it's a good thing. Because finally, you can either move forward without her, or move on with her. Ituloy niyo yung relasyon niyo. If you still love each other, I guess, she's willing to forgive and forget kung talagang mahal na mahal ka niya. Malay mo, pumayag pa siyang sumama sa probinsya. Diba? Sana naisip mo, Jamir, na bago mo naisip yon na papaano ang puso mo. Inisip mo kung paano yung puso niya nung iniwan mo siya. Ikaw ang unang nang iwan sa kanya. Neha, niho, messenger, walay. Ala ka naman di kayo friends sa FB. Kahit nga hindi kayo friends sa FB, pwede mo siyang i-messenger, nandun ka sa other messages. Sana magkaroon kayo ng communication ulit. And if you still love her at hindi pa siya taken, patunayan mo sa kanya that you are deserving. Sabihin mo sa kanya, at talagang gawin mo sasabunutan kita pag hindi. Violente na. Pisikala na. Di ba? Na hindi mo na siya iiwan ulit. Sakit yun pag ginawa mo pa ulit yun. Ouch na yun. Minsan kami mga babae, hanggang 3 lang ang bilang namin. Sige ka. Patunayan mo kung hindi pa siya taken, na siya lang talaga, that though you are far apart from each other, hindi nagbago, mahal mo pa rin siya. Ayan na yung telepono, siya pa nagbigay ng cellphone number niya. Communication is the key. Kaya Jamir, lakatan mo ang loob mo. Okay? Yan.